umaga po sa ating lahat mga kapatid, sa mga kanilang mga tahanan. Ako po ay bumabati sa inyo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. At nawa ang pagpapala ng ating dakilang Ama ay sumasa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay, ito po yung kauna-unahang live natin po sa through Facebook. At nawa ang pagpapala ng ating dakilang Panginoon ay sumasa ating lahat sa pamamagitan po ng kanyang buhay na mga salita na ating pong mapag-aralan sa umagang ito. Alam natin, hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi sa lahat ng dako sa buong mundo mga kapatid na nakakaranas po ng pandemic dahil sa virus mga kapatid. Kaya makikita natin sa telebisyon, sa social media, yung iba't ibang mga pangyayari. Pero yung may mga bagay mga kapatid na makikita natin yung ibang mga tao doon ay hindi sila nagbibigay ng oras o panahon para manalangin, tumawag sa Diyos. Ngunit sa pangyayaring ito ay nakikita natin ang lahat ng ito mga kapatid ay ginagawa nila sapagkat ang tao nga ay sabi nga nila pag ang tao po ay nasa crisis o sa tinatawag nating panahon ng kanilang mga kalungkutan, sa panahon ng kanilang mga problema, ang Diyos po ang kanila pong huling alas o huling baraha o huling bagay na dapat nilang hingan ng tulong sa kanilang mga suliranin. So, sa umagang ito, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Panginoon na dapat nating maunawaan at maintindihan. Dito po sa aklat po ng naunang Kronika, 1 Chronicles chapter 28, verse 9, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ito po ay isang paalaala ni David sa kanyang anak na si Solomon. Ang sabi niya dito, "At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman." So, yan po ang pahayag po ni David sa kanyang anak na kay Solomon, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. At tayo po muna ay mananalangin sa mga sandaling ito. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, amin pong itinataas ang iyong pong mga salita na amin pong mapagulay-gulayan. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, ng kaalaman, Panginoon, na aming maintindihan ang iyong pong kalooban sa aming mga buhay. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon, na ang lahat ng mga tao na noon ay walang oras, walang panahon sa iyo, Diyos. Ngunit ngayon ay nakikita namin, Panginoon, na ang mga tao ngayon, ikaw ang pinakahuling alas o baraka namin sa buhay nito. Ngunit, O Diyos,
sa iyong mga salita, dinadalangin namin, Ama, na bigyan niyo pa po kami ng higit na kaunawaan upang maintindihan namin, upang mailagay namin ang aming tunay na pagkakakilala sa iyo at tunay na pananalig sa iyo, Panginoon. Katulad ng sinabi ng iyong lingkod si David sa kanyang anak, na dapat ay makilala ka muna o Diyos. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus na aming dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Katulad ng aking sinabi, mga kapatid, kanina, una, ang sabi po ni David sa kanyang anak na si Solomon, anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Yung unang bagay na pinaalaala ni David sa kanyang anak na kay Solomon, yung kilalanin niya muna ang Diyos ng kanyang ama. Yung Diyos ni David na kanyang pinaglilingkuran, yun yung unang bagay na sinabi ni David sa kanyang anak na kay Solomon, na kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. At alam natin na si David ay sa buong buhay niya, meron po siyang Diyos na makapangyarihan na kanyang pinaglilingkuran na walang iba kundi ang nagmamay-ari ng ating buhay, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. He is the creator of all things in this world, mga kapatid. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. So mahalaga na bago natin mapaglingkuran o tawagan o dalanginan ang Diyos na alam natin na makapagbibigay sa atin ng tulong, ng kasagutan sa ating mga kahilingan o sa ating mga dinadalangin sa Kanya, unang bagay ay kilalanin muna natin siya, katulad ng pahayag ni David sa kanyang anak na kay Solomon, na kilalanin mo muna ang Diyos ng iyong ama. Bakit? Yung Diyos ng kanyang ama ang dapat niyang makilala, sapagkat ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung Diyos na nagligtas sa kanila sa lahat ng uri ng mga bagay sa gitna ng kanilang buhay, sa loob ng buhay ni David. Ito yung Diyos, mga kapatid, na nagbigay sa kanila ng pagtatagumpay sa lahat ng sirkumstansya na nangyari sa kanilang buhay. Kaya nga, mahalaga, mga kapatid, na kilalanin muna natin yung Diyos na dapat nating paglingkuran. Bakit, mga kapatid, mahalaga ang bagay na ito? Una, mga kapatid, meron pong binanggit ang banal na kasulatan sa aklat po ng sulat ni Pablo. May ganito po ang pahayag si Apostol Pablo. Akin na pong babasahin para higit nating maunawaan at maintindihan. Ang sabi niya, sa chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 11 to 12. Ang sabi niya dito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Yan po ang pahayag ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 12. So, in-emphasize ni Pablo kung ano po ang kalagayan ng isang tao na hindi pa talaga nakakakilala sa tunay na Diyos.
ni David. Yung Diyos ni David na ipinakilala niya sa kanyang anak na dapat na unang kilalanin o malaman niya kung sino ito. Ganyan po ang kalagayan ng tao na wala pa po sa tunay na pagkakakilala sa nag-iisang Diyos na totoo at buhay. Kaya nga maganda pakinggan, napakasarap damdamin sa ating mga puso at kaisipan. Dahil sa pangyayari ng pandemic nito sa buong sanglibutan, ang mga tao noon na walang oras at walang panahon sa pagtawag sa ating dakilang Diyos ay nananalangin. Yun lang ang nakakalungkot. Mga kapatid, ang mga tao sa ngayon, although sila'y tumatawag, oo, maganda, masarap pakinggan dahil marunong silang tumawag. Pero ang tanong dito mga kapatid, ito bang tinatawagan nila? Ito ba yung Diyos na sinasabi ni David kay Solomon na dapat nilang kilalanin? O yung Diyos nila ay hindi yung Diyos na ito na binabanggit ng Biblia? Sapagkat sinabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 11 to 12, pag ang isang tao ay hiwalay kay Kristo, di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa. Kaya para tayo po mga kapatid ay makabilang sa tinatawag na Israelites, spiritual Israelites, mga kapatid. Hindi po ito physical na Israel. Kailangan mong mag-convert, pagiging pumunta ka sa Israel na tinatawag para ikaw ay maging Israelita, mga kapatid. Hindi po yun. Ito po yung spiritual Israelites na tinutukoy, mga kapatid. Ang sabi niya, na taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, ang sabi niya, walang pag-asa. Una po, walang pag-asa. Kaya nga, makikita natin sa mga social media, sa television, na tumatawag sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At naniniwala sila na may pag-asa. Tama po yung pag tumawag kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, talagang nasa Kanya po ang ating pag-asa. Pero paano po ang ating pong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi naaayon, hindi po natutugma sa pamantayan ng banal na kasulatan o sa salita ng Panginoon na dapat nating malaman, sapagkat yun nga ang unang pangunahing bagay na binanggit ni David sa kanyang anak na kay Solomon, na kilalanin mo yung Diyos ko, anak ko, yung Diyos ko na pinaglilingkuran ko, yung Diyos ko na nakilala ko, yung Diyos ko na nagligtas sa akin, yung Diyos ko na nagbigay sa akin ng pagtatagumpay, yung Diyos ko na nagligtas sa akin sa kapahamakan. Ito yung dapat mong makilala, ito yung dapat mong malaman bago mo siya paglingkuran. Sapagkat kung hindi mo nakikilala siya, paano ka nga naman makapaglingkod sa Kanya? Kaya nga hindi po sapat na tumatawag lamang tayo. Maganda yung natuto tayong tumawag. Pero dapat mga kapatid, malaman muna natin, kilalanin muna natin yung Diyos na dapat nating paglingkuran, tawagan. Kaya sabi niya, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ganyan po pala kalagayan ng isang tao, mga kapatid, na hindi po siya totoong nakakakilala sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Mga kapatid, ganyan ang kalagayan. Wala kang pag-asa. Walang Diyos sa sanglibutan. Mga kapatid, at hindi ka po kabilang sa pangako. Marami pong kapangakuan ng Diyos sa buhay ni David, at ito po ay nagkaroon, mga kapatid, ng katuparan sa kanyang buhay. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng ating dakilang Panginoon, ay manatili tayo sa ating pagkakakilala sa totoong Diyos na ito, na walang iba kundi ang ating pong Panginoon sa Kristo. Siya yung Diyos sa lumang tipan, siya yung Diyos sa bagong tipan, at siya rin ang Diyos natin sa kasalukuyan, mga kapatid.
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kaya si Solomon ay inuna niya yung kilalanin yung Diyos ng kanyang Ama. Okay. Romans chapter 9 verse 4. Ganito pong sinabi ng Romans chapter 9 verse 4 para higit nating maintindihan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Na bawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang mga paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangyarihan. Kanino po, mga kapatid? Doon lamang po sa mga Israelita. Kaya nga si David, yung lahi ni David, mga kapatid, sila po yung kinikilala ng Diyos na mga anak. Nasa kanila ang tipan. Nasa kanila ang pagkukupkop. Nasa kanila ang kaluwalhatian. At ang pagbibigay ng kautusan at paglilingkod sa Diyos. At ang mga kapangakuan. Nasa kanila po. Kaya nga tayo bilang mga hintil, pinalalahanan kanina tayo ni Apostol Pablo, na alalahanin ninyo nung kayo'y mga hintil sa laman, ang sabi niya. Nung wala pa po tayo sa larangan ng pananampalataya nito, sabi ng Panginoon, ganyan po ang ating kalagayan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sapagkat yung Diyos ni David na ipinakilala niya sa kanya anak na kay Solomon ay nakilala na rin natin sa panahon natin ngayon. Ginamit po ang iba't ibang mga unang-una si Apostol Pablo bilang apostol nating mga hintil. Siya po yung apostol ng mga hintil. Si Apostol Pablo na siyang naging instrumento ng Panginoon para sa atin bilang mga hintil. At ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon, nagkaroon tayo ng chance, mga kapatid, na makilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating apostol na si Apostol Pablo. Hallelujah. Kaya nga, dito po sa John chapter 1 verse 12, bago natin po ganito ang sinasabi ng Biblia. Bago natin po ito basahin ang verse 12, simulan muna natin sa chapter 1 verse 10. Ganito ang kanyang sinasabi. Siya'y nasa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakikilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya. At siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Alalahanin natin, mga kapatid. Sa chapter 1, verse 10 ng John na ito nating binasa. Siya'y nasa sanglibutan. He was in the world, and the world was made by Him, and the world know Him not. Ito palang Diyos na ito, mga kapatid, na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Kristo ay nasa sanglibutan. Naparito sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanglibutan. Sa verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya. Meron pong purpose po ang Diyos ni David, mga kapatid, sa sanglibutang ito. Sa pagpunta niya sa sanglibutang ito, ano po ang kanyang layunin? He came unto His own. Ang purpose po pala niya kung bakit siya naparito, dahil sa kanyang sariling pagmamay-ari. Sino ito, mga kapatid? Ito yung mga
Israelites. Ito yung mga tao, mga kapatid, na kinikilala niyang binigyan niya ng tipan. Ito yung mga tao na binigyan niya ng kaluwalhatian. Ito yung binanggit kanina sa aklat ng Romans, mga kapatid, na sa kanila ang pangako. Ito yung mga tao na sa kanila ang pagkukupkop. Ito yung mga tao, mga kapatid, na binigyan niya ng pagkakataon na paglingkuran siya. Ang paglilingkod sa Diyos. He came unto His own, and His own received Him not. Yun lang pong nakakalungkot. Hindi sa tinanggap ng kanyang sariling pagmamayang. Ibig sabihin, hindi sa pinaniwalaan, hindi sa sinampalatayanan na sa kanyang pagpunta dito sa sanglibutan. Mga kapatid, subalit, ang Diyos na ito na pinikilala ni David sa kanyang anak kay Solomon, na siyang pumunta sa sanglibutan upang makilala una ng kanyang sariling pagmamayari, ay nagkaroon siya ng habag. Nagkaroon po siya ng habag, mga kapatid, sa lahat ng mga taong na kanyang nilikha. Ang sabi niya sa verse 12, datapat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ito yung pinakamagandang bagay, mga kapatid, na dapat nating maalaman. Para tayo po'y mabigyan ng Panginoong Diyos ng karapatan, katulad ng mga Israelita, ay dapat muna makilala natin siya sa pamamagitan ng pribilehiyo, na isang privilege to become a sons and daughters of God through by faith, mga kapatid. Kaya nga, habang ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, itong nangyayaring pandemic ngayon, sabihin na natin ito po ay isang panawagan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Dahil nakita ng Panginoon ang nangyayari sa ating kapaligiran. Subalit, mga kapatid, iginawa na mabigyan ng tao, hindi lamang basta na pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon ay sapat na yun, hindi po. Dapat kilalanin muna natin sa katulad ng sinabi ni David sa kanyang anak na kay Solomon. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating pong pagsusuri, kilalanin natin, alamin muna natin, sino ba talaga itong Diyos na dapat nating tawagan? Sa pangalan na ba, pag alam mo ng pangalan, yun na ba? Hindi po ganoon. Katulad po ito ng isang tao. Pag ang isang tao, pag nalaman mo nalaman mo ang kanyang pangalan, sapat na po ba yun na para siya ay iyo pong pagtitiwalaan ng iyo pong pagmamayari? Halimbawa, hindi po. Kailangan, imbestigahan mo muna ang kanyang pagkatao. Imbestigahan mo kung sino itong taong ito. Yung pangalan ng taong ito, hindi po sapat. Ganon din po sa Diyos, mga kapatid. Ito bang Diyos na ito, itong Jesus Christ ito, sino ba talaga siya? Siya ba talaga ang siyang Misaya? Siya ba talaga ang anak ng Diyos? Siya ba talaga ang Diyos na nagkatawang tao? Siya ba ang salita na nagkatawang tao? Siya ba ang Diyos sa lumang tipan? Ganun po dapat, mga kapatid. Yung namatay ba sa krus ng Kalbaryo ay nilibing at muling nabuhay mula sa mga patay? Ito ba yung Diyos na nagkatawang tao? Yan po ang nais ng ating dakilang Ama, mga kapatid. Hindi lang po sapat na basta tumawag tayo, okay na po yun. Hindi po. Dapat malaman muna natin kung sino po talaga dapat ang Diyos na ating paglilingkuran. Sapagkat sa panahon ngayon, marami pong mga Diyos ang tinatawagan
ng mga tao. Tumatawag din sila. Diyos din. Jesus Christ din. Ang problema, ang kanilang Jesus Christ, hindi siyang Jesus Christ na binabanggit ng Biblia. Kaya si Pablo meron pong paalaala. Kapag may nangaral sa inyo na ibang Jesus, meron pong ibang Jesus talaga, mga kapatid. Jesus din. Kaso lang, ang problema, ibang Jesus. Hindi siya pala Jesus ng Biblia na tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, binigyan tayo ng pribilehiyo ng Panginoon. Kaya sabi niya, datapwat ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Dapat maintindihan po natin, mga kapatid, ang verse na ito. Lalo yung verse 13. Na meron po palang paraan ng Diyos kung paano tayo makakatanggap ng pribilehiyo na isang karapatan o kapangyarihan na tayo'y kanyang bigyan ng karapatan bilang magiging isang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kalooban na kapanganakan. Kalooban niya na kapanganakan. Ano ang kalooban ng Diyos na ito na kapanganakan sa ating mga tao bilang mga hindi? Dahil na tayo po, mga kapatid, ay hindi tayo kabilang sa bayan ng Israel, kaya wala tayong binanggit na kanina ng Biblia na ating binasa, wala tayong karapatan, wala tayong pag-asa, hindi tayo binigyan ng karapatan ng paglilingkod sa Diyos. Kung naglilingkod man tayo noon sa Diyos na ating nalalaman, hindi pala ito talaga ang Diyos na binabanggit ni David sa kanyang anak na dapat niyang kilalanin. Diyosan pala ng sanglibutan. Kaya nais ng Panginoon na ang lahat ng sangkatauhan sa mundong ito ay talagang makilala siya na nag-iisang Diyos na tunay at totoo, na gumawa ng langit at ng lupa, na siyang nagkatawang tao upang tayo po'y iligtas sa tiyak na kamatayan. Kaya ang kanyang paraan o kaparaanan upang tayo'y magkaroon ng karapatan, tayo'y maipanganak ayon sa kanyang kalooban. Kalooban ng kapanganakan ng Diyos, spiritually na kapanganakan. Ano ito, mga kapatid? Ang ibig sabihin. Ito po ay tinatawag, mga kapatid, na kapanganakan sa spiritual. Ibig sabihin, kinakailangan tayo po ay maipanganak ng muli para tayo magkaroon ng karapatan mula sa Diyos na totoong ito, na walang iba. Ang Diyos ni David na pinakilala niya sa kanyang anak na kay Solomon na dapat niyang paglingkuran. So bilang mga tao, bilang mga hintil sa sanglibutan ito, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan dumaan tayo sa proseso, sa kapanganakan ng kalooban ng Diyos na ito. Meron po tayong babasahin muli sa aklat po ng aklat ng John chapter 3. Ang sabi niya, very familiar po sa atin ang chapter na ito at ang verse na ito. Pero ito po ay kinakailangan nating balikan sapagkat para higit nating maunawaan at maintindihan kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi niya sa John chapter 3, verse 3, mga kapatid.
Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Tingnan niyo mga kapatid. Anong uri ng kapanganakan ang binabanggit ng Biblia? Yung kalooban ng Diyos na kapanganakan. According to John chapter 3 verse 3 to 6 mga kapatid. Ito po'y kapanganakang spiritual. Ito yung kalooban ng Diyos na kapanganakan na kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli sa Espiritu. Alam nyo, napansin nyo mga kapatid, ang kausap po ni Jesus Christ dito po ay isang tao, si Nicodemo. One-on-one ang kanilang pag-uusap. Hindi ba dapat sabihin po ng ating Panginoon, Nicodemo, kailangan kang ipanganak na muli. Pero hindi niya po ginamit yung word na yun. Bagkus ang sinabi niya, kinakailangan ng kayo'y. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa pangkalahatan. Na ang lahat ng mga tao dapat maipanganak na muli ayon sa kalooban ng Diyos para magkaroon tayo ng karapatan. Sapagkat pag hindi tayo dumaan sa panganakan ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan ng ating buhay, hanggang tayo po'y mamatay, hallelujah, wala tayong pag-asa sa harapan ng Diyos. Wala tayong karapatan. Wala tayong kaluwalhatian. Wala tayong pribilehyo na maglingkod sa totoong Diyos. Akala natin talaga naglilingkod tayo sa Diyos. Pero ang totoo, hindi pala itong Diyos na binabanggit ni David na dapat nating makilala, hindi pala siya ang ating pinaglilingkuran. Nabulag tayo sa tinatawag na maling pagkakakilala sa Diyos. Kaya nasabi po ni Pablo, ang Diyos ng sanglibutan ito ay binulag ang kanilang mga puso at pag-iisip upang huwag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mga kapatid, mahalaga, importante na maliwanagan ang ating pong puso at kaisipan sa Ebanghelyo ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na karapatan mula sa Kanya bilang isang anak ng Diyos. Kaya pag hindi tayo may panganak ayon sa Kanyang kalooban, paano tayo magkakaroon ng karapatan? Paano tayo magkakaroon ng pribilehiyo na maglingkod sa totoong Diyos? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa? Paano tayo magkakaroon ng kaluwalhatian? Paano tayo magkakaroon ng pangako? Sapagkat ang bagay na ito ay binibigay lamang ng Panginoon Diyos sa Kanyang mga kinikilalang anak. Wala po. So anong dapat natin gawin? Kailangan maipanganak tayo ayon sa Kanyang kalooban. Yan po ang totoo mga kapatid. Kaya maganda pakinggan, maganda tignan ng mga tao dahil sa pandemic nito ang mga tao ay tumatawag sa Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, mas maigi at mas mainam, mas mabuti na dapat muna natin kilalanin yung Diyos na dapat nating tawagan. Baka tawag lang tayo ng tawag, akala natin yung Diyos talagang ito ang talagang sumagot sa ating mga pananalangin. Pero ang totoo,
hindi pala ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa ang tumugon sa atin. Sino? Yung Diyos pala ng sanglibutan. Ang Diyos pala ng kadiliman na walang iba kundi si Satanas. Ang Diyos pala na naglinlang ng unang tao sa Garden ng Eden na si Eva at si Adan, si Satanas. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, si Satanas din ay Diyos. He is a God of this world. Si Satanas ay Diyos din. Yun lang ang sanglibutan. Siya rin po ay nakapagbibigay ng kagalingan, ng pagpapala, o anumang bagay na pwede mong hingin sa Kanya na hindi mo nalalaman na akala mo ang Diyos talaga. Pero nadaya ka pala ni Satanas. Nalinlang ka pala ni Satanas sapagkat hindi mo talaga natuklasan ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na siyang nagmamayari ng iyong buhay o ng ating buhay. Kaya akala mo itong Diyos na ito na tinatawagan mo ay ang Diyos na kinikilala ni David at pinakilala niya sa kanyang anak niya sa Solomon, at Diyos ng mga propeta, Diyos ng mga apostol, at Diyos ng unang iglesia, at Diyos din namin o natin ngayon. Kaya mga kapatid, meron po akong huling babasahin. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa kanyang salita. May pahayag po si Apostol Pablo. Ganito ang kanyang sinabi. Para higit nating maunawaan at maintindihan, sabi niya, sa chapter 10 ng Romans, mga kapatid, chapter 10 verse 1 up to verse 3. Ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakakilala. Ano pong sabi ni Paul, mga kapatid, sa chapter 10, verse 1? Ang panalangin po ni Apostol Pablo, sabi niya, ang nais ng aking puso. Brethren, my heart desire and prayer to God for them, or for Israel, is that they might be saved. Upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Yun po yung napakalungkot. Akala natin talaga itong Diyos na tinatawagan natin, akala natin itong Diyos na dinadalanginan natin, itong Diyos na hinihingan natin ng tulong, ay talaga ito yung Diyos na ipinakilala ni David kay Solomon na dapat niyang kilalanin at paglingkuran. Kaya si Pablo, sa kanyang panahon, marami siyang mga nakitang mga tao. Halimbawa, sa kanyang panahon, nasabi niya, sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Nakita ni Paul
nakita ni Pablo ang kanilang desire, ang kanilang pagnanasa. Talagang dedicated sila sa kanilang ginagawang paglilingkod, sa kanilang pananalangin, sa kanilang mga pusong totoo sila. Ang problema lang po mga kapatid, ay hindi ayon sa pagkakilala. Totoo sila sa kanilang ginagawang pagtawag. Totoo sila sa kanilang ginagawang paghingi ng tulong o pananalangin. Ngunit ang pagkakakilala nila sa Diyos ay salungat doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ayon sa pagkakakilala. Pero ang desire ng puso nila, ang kanilang damdamin, ang kanilang pong kaisipan ay talagang nakapokus sa bagay na yun. Talagang totoo sila. Ang problema lang, nalilang sila sa pagkakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, nadaya sila sa paraan ng pagkakakilala. Anong ibig ko sabihin? Ito palang Diyos na kanilang kinikilala ay hindi yung Diyos ng Biblia. Hanggang pangalan lang. Jesus Christ din ang kanilang tinatawagan. Pero yung Jesus nila, hindi Jesus ng Biblia. Ito yung Diyos, mga kapatid, na aking ibinabahagi sa inyo na walang iba kundi ang ating pong Panginoon sa Kristo. Sa yung Diyos sa lumang tipan, sa yung Diyos sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mga apostol, siya ang Diyos ngayon sa panahon natin. Yung Diyos na nagkatawang tao. Yung Diyos na nagkatawang tao na ipinako sa krus ng Kalbaryo ang kanyang katawan. Ito yung Diyos, mga kapatid, na aking ibinabahagi sa inyo. Dapat ninyong makilala. Dapat ninyong malaman na ipinikilala ni David sa kanyang anak na kay Solomon. Hindi ayon sa pagkakakilala. Sa verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun po malungkot. Kaya pag hindi tayo napapasakop sa katwiran ng salita ng Panginoon, kahit tawag tayo ng tawag, dalangin tayo ng dalangin, mga kapatid, ang sabi ni Paul, ang desire ng kanyang puso at ang kanyang prayer, yun ay maligtas sila. Maligtas sila. Hindi lamang po sa ating pong mga kahilingan sa buhay na ito, kundi higit sa lahat, sa buhay na hinaharap. Sa buhay na hinaharap. Kaya yan yung prayer ni Paul. Yan ang kanyang desire sa kanyang puso, na maligtas sila. Ulitin ko po ang pagbasa. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. So dapat malaman muna natin ang katwiran ng Diyos. Ano yung katwiran ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang katwiran? Ang kanyang mga salita ay dalisay at matuwid. Sabi niya. So kailangan nakabase po tayo sa mga salita ng ating Panginoon para hindi tayo maninda. Kahit sa anong oras, sa anong pagkakataon, anumang ang mga bagay na ating hinaharap sa buhay na ito, pag tumawag tayo, nakakatiyak tayo na ang Diyos na ito ay totoo. Ang Diyos na ating tinatawagan ay siyang Diyos ni David na ipinakilala niya sa kanyang anak ni kay Solomon na dapat niyang makilala. Kaya pag nakilala mo na ang Diyos, malaya ka nang makapaglilingkod sa Kanya. Bakit? Sa pag-alam mo na ito pala ang Diyos na ito na aking nakilala, ito pala ang Diyos na totoo at buhay at tunay na dapat paglingkuran. Ito ang Diyos na nagbibigay ng tunay
at dalisay na kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ito po, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Panginoon na iilan lang tayo sa mga patunay, sa mga ebidensya na nakilala at natuklasan natin ang nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Bago ako magtapos, meron lang po akong babasahin. Hallelujah! Ang tunay na Diyos na ito na ating pong pinaglilingkuran. Ang sabi po ng banal na kasulatan, may binanggit si Apostol John na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang atin siyang makilala na totoo at tayo'y sa Kanya'y totoo. Ang sabi niya, 1 John chapter 5 verse 20. Ang sabi niya, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya'y na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So sino po pala itong Diyos na totoo at tunay? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. So yung sinabi ni David kay Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at sa iyong paglingkuran. Ito yung Diyos na aking ibinabahagi sa inyo na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa atin ng karapatan upang tayo magkaroon ng pribilehyo na pagiging isang anak na walang iba kundi ang ating dakilang Ama, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang pong pagkabasa sa chapter 5, verse John, verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, mga kapatid. Kaya kung nais natin na makakatiyak tayo sa ating ginagawang paglapit sa Kanya, sa ating ginagawang panalangin sa Kanya, sa ating ginagawang paghingi ng tulong sa Kanya, dapat kilalanin mo na si Hesukristo ay siyang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito yung Diyos na ipinakilala ni David sa kanyang anak na kay Solomon. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at sa iyong paglingkuran ng iyong buong puso. Upang kung ano man po ang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel, mga pag-asa, kaluwalhatian at paglilingkod sa tunay na Diyos, kung ito ay iyong paniwalaan sa sampalatayanan at ikaw ay may panganak sa kanyang kapanganakang kalooban, ikaw, anumang ang iyong kahilingan at dalangin sa ating dakilang Ama, sa ating Panginoon Kristo, at
makilala mo siya na siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, mapalad ka, kapatid. Kaya, salamat sa mga salita ng Panginoon sa umaga ito. Tayo po ay mananalangin, sumandali. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga salita. Masarap pakinggan, masarap sa aming mga kalooban na sa panahon ng pandemic sa buong sanglibutan, may mga tao na walang panahon sa iyo. Ngunit sa pangyayari ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na dumulog sa iyo, Panginoon. Ngunit, hindi ko pala ito sapat sapagkat ayon mismo sa iyo pong mga salita. Ayon sa sinabi ni David sa kanyang anak kay Solomon, na kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama at sa iyong paglingkuran. Kaya unang bagay, Ama, ay nagpapasalamat kami na ikaw ay nakilala namin ng isang Diyos na tunay. Ikaw ang Diyos sa lumang tipan. Ikaw ang Diyos na nagpakita kay Moises. Ikaw ang Diyos na mga propeta. Ikaw ang Diyos na mga apostoles. Ikaw ang Diyos ng unang iglesia. At ikaw ang Diyos na nakilala namin sa kasalukuyan. Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sapagkat sa iyong pagparito sa sanglibutan, binigyan niyo po kami ng kaunawaan na makilala ka namin na nag-iisang Diyos na tunay at ang buhay na walang hanggan. Lord, ang aming pong dalangin, nawa ang mga tao na nakaka-encounter sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pandemic na itong Panginoon ay makilala ka talaga nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, na ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay at nag-iisa. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas mo po kami sa lusak ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong laman at sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na muli mula sa mga patay ay isang pagtatagumpay para sa amin. Kaya, Ama, ang iyong kamatayan, ang iyong pagkabuhay na maguli, isang ebidensya o patunay na ang tao ay kailangan may pangako sa iyong kalooban sa pamamagitan ng kamatayan ng pagsisisi at mailibing sa tubig sa pamamagitan ng